Hello guys, good morning, good morning. Happy Sunday morning po, no? Kamusta po ang araw ng ating linggo? Yun sa mga ika nga ay naka-off duty, ano? Magandang umaga po sa inyo lahat, no? Sa atin din po mga on duty, ingat-ingat at ika nga ay chill lang tayo sa trabaho. Gawin lang natin yung ating best sa ating trabaho. Ayan, okay guys, no? Tara, samahan po ninyo ako sa ating pong live video ngayong umaga, no? Sa ating pong hashtag motivation. So, hindi na po natin pakatagalan ito guys. Simulan na po natin! Twing! Ayan na! Magandang umaga sa lahat po ng atin pong mga followers. Magandang umaga sa inyo po walang sawang pag-suporta guys. So, yung atin pong hashtag ngayong umaga, may hashtag motivation, no? Ay atin pong tatalakayin, no? Itong atin pong araw-araw na gawain sa atin pong mga paglalakbay, no? Sa atin pong mga pagbabiyahe. So isa nga dito ay tinatawag natin mga commuters, at ang pangalawa natin ay siyempre itong ating mga nagra-rides, no? At ang panghuli naman ay ang mga ating mga kabataan, isasama na rin natin yung ating buhay may asawa. Alright, no? So simulan na po natin guys, no? O doon sa mga nais pong magpa-shoutout, no? Pakisuyo na lang, pakilagay na lang po ng lugar ng inyong pinangunan, no? Sa ganun malaman natin kung hanggang saan na po tayo umabot, guys, no? Ayan, salamat! Dito na! Alright, so, sa karamihan kasi sa atin, na mga Pilipino ay ito na yung ating nakagawian, guys, no? Yung pagbiyahe natin, no? Dahil hindi naman lahat ay nakaka-afford na magbili ng sariling sasakyan. So, ang atin number one option, syempre ay makikisakay tayo, no? Sa mga fare, jeepney fare, ayan, mga pampasada ika nga, no? So, lahat tayo ay nakaranas ng ganitong kalakaran, no? Or buhay biyahero. So, dito ay marami akong karanasan, no? Na maisi-share sa inyo regarding sa pagiging isang commuters, no? So, commuter, ayan. So, alam nyo kasi napakarami kasi ng bagay na kailangan nating alamin, no? Sa pagbabiyahe. Unang-una, dapat alamin natin na ang lugar, ang tamang lugar, no? O tamang sakayan sa ating patupupuntahan, no? Hindi yung kung saan-saan na lang tayo nakaabang, no? So usually meron tayong tinatawag na terminal, no? Yung terminal natin ng mga jeepney terminal ay doon nakalagay ang mga proper designation o proper place ng mga biyahe na pupuntahan mo. So mamimili ka na lang doon, no? Hindi yung pupunta ka diyan sa kanto-kanto, no? Mag-aabang, Anong araw kasi uso pa yung ganun, no? Nakaabang ka na lang ay para daanan. So ngayon, ang mga jeepney karamihan, no, ay umaalis yan, puluan na. So kung ikaw ay mag-aabang, dahil nga sa umaalis sila ng puno na, so wala ka nang wala ka nang pag-asang makasakay pag hindi ka dumaan sa tamang sakayan. So isa pang worst scenario dito, no? Kapag ikaw ay nakaabang na agad dyan sa may daanan, no? Swerte mo na lang kung may dumaan dyan ng mga sasakyan o nagwawarde, no? O yung mga paikot-ikot dyan para makahanap ng kanilang pasahero. Dahil hindi naman lahat sila ay nakapila pa lang, no? So sila habang nakapila doon sa terminal, ang ginagawa nitong mga jeepney ay naghahanap ng warde o tinatawag nilang ikot lagari, no? So, para nga naman hindi masayang yung kanilang oras. So kaysa magtambay sila sa terminal, ang ginagawa nila ay pumipick up sila ng mga pasahero na habang inintay yung kanilang pila. So kung ang senaryo ay ang ating titingnan, yung pag-aabang natin sa mga hindi designated area, ay magkakaroon ka ng problema sa oras. So kung lalo na't nagmamadali ka guys, no? Tandaan natin na halos na lahat na ng mga kaprobinsyan o lahat ng
municipality ay mayroon ng mga terminal. So, ayan, dapat pumunta po tayo sa tamang lugar ng sakayan at hindi kung saan lang guys, no? Alright, so pangalawa, no, yung atin pong behavior na habang tayo ay nasa isang public utility vehicle. So isa dito yung awareness natin, no, regarding nga po sa ating behavior, no. Isa na dito, kung kayo po ay mayroong kakilala, iwasan na hanggat maaari ay wag po tayong masyadong pakakampante, dahil sa panahon ngayon, Diyos mio, kausap mo, akala mo lang okay na, so kinukuha lamang yung inyong loob, no, para lang sa ganon siya ay yan, ang mga diskarte ng mga mapanlamang sa kapwa. Dito ay kukuhanan ka na ng yung tinatawag na loob, no, yung nakuha na yung simpatya, so madali ka na niyang mapapaikot. So guys, ingat po tayo sa mga ganitong mga modus, alright, so yung atin pong ika nga ay pakikipag-usap, no, ay wala naman sana problema, pero dapat aware tayo na hindi natin siya kilala. Ayan, yan ang lagi nating isa-isip natin, na dapat maging maingat ka sa iyong nakakasalamuha guys, lalo-lalo na dyan sa mga crowded area, no, kung kayo po ay may mga dala-dala, lalo yung mga mamahaling alahas, pera, o mga gadgets na sa inyong mga bagahe o sa inyong bag, dapat maging aware kayo sa inyong dala-dalang mga bag, no. So kung kayo ay ang usual na ginagawa ninyo sa mga bag ninyo, lalo-lalo na yung dala ninyo ay backpack, para mas komportable ay nakalagay sa likuran, no. Para advice ko po sa inyo, huwag po ninyong ugaliin yung mag-backpack kayo na habang kayo ay nasa isang lugar or crowded area guys, no. So ano ba bang posibleng mangyari pagka ganito ang senaryo, no, sa isang crowded area? Usually kasi, no, nakikita natin pagkasiksikan ay hindi na natin namamalayan, no, yung mga ika nga ay pagkakaroon ng body contact. So doon sa pagsiksikan na hinasabi ko ay marami pong pwedeng gawin itong mga mapanlamang sa kapwa guys, ang atin pong mga baga, wag natin na ugaliin na yan ay ilagay sa may likuran, sa ating tagiliran, ay dahil yan ay napaka-prone po sa mga pickpocketer. Napaka-iwas, gagaling ng mga yan, no? Akala mo nagsisiksikan, yung pala intentional siksikin na ng siksikin, nang sa ganon, yung isa nagmamaniobra na, ay bubuksan yung wallet, or ang scenario dyan, yung gigilitan, yung wallet, yung pocket. So kung saan na-monitor nila yung mga valuable items. So ingat po talaga tayo, no. So wag hayaan na yung baga, yung knapsack or yung backpack na yan ay nasa likuran, no. Kapag tayo naman ay naglalakad, no, yung mga bag na yan dapat nasa harapan natin lalagay guys, no. Huwag ilalagay sa may both sides, no, or sa likuran, dahil hindi siya, nasabi ko na nga po, no, ay hindi po natin namamalayan itong mga ganitong mga gawain dahil sa siksikan. So mag-ingat-ingat po talaga tayo. Ayan, alright, so sa lahat po mga commuters yan, ingat-ingat po lagi tayo. Igawin po natin safe, no, ang atin pong pagbiyahe. So doon alright, so doon na tayo, no, nasa pagsasakay na, no. Ito naman pag kayo ay nasa isang mga PUJ, no, or yung mga public utility vehicles natin dyan, yung ating mga buses, ay may hindi po maiiwasan itong mga driver natin, no, yung mga maman driver natin na mapagsamantala, no, sa kanilang unit. Unang-una, hindi na nila iniisip yung capacity ng kanilang sasakyan. So nagkakaroon ng aberya o mga aksidente dahil po sa overloading, no. So which is bawal naman talaga yung kanilang ginagawa, pero dahil sa kanilang pagnanais na kumita ng malaki, no, hindi na po nila iniisip yung
safety ng kanilang pasahero. Yan. So sa lahat po ng mga driver, no, dapat ay maging aware po kayo dahil hindi lamang iisa ang iyong dinadala o iisa ang iyong buhay na sa iyong mga kamay nakasalalay. Lagi po sana ninyong isipin ang kapakanan ng nakararami, no? At hindi yung kumita ka lang. Dapat huwag ganun ang mindset sa iyong maghahanap buhay. Isipin mo rin na lahat ng iyan ay kagaya mo, naghahanap buhay din naman, no? May iniiwang pamilya yan na naghihintay ng kanilang pag-uwi. Yan. So, paano na lang kung na-aksidente kayo at minalas-malas pa. So, di ba? Napakarami ng pasahero na pwede mong maabala or mapasakitan yan. Wag po natin gawin yung mindset na kumita. Dapat maging aware ka sa buhay na mayroon sa iyong mga kamay, as a driver. Ayan, At sa doon naman po, advice ko doon sa mga pasahero, kapag kayo po ay nasa isang sasakyan, ay wag sana kayong patulog-tulog, no? Lalo-lalo na po yung nasa mga driving side, no? Driving side, Dahil kapag kayo ay natulog o nakakatulog dyan, hindi nyo na pansin, baka pati yung driver nyo nakaidlip na. So, kinakailangan ay mayroon din kayong isip or pag-alala, no? Dahil ang ating pong mga driver ay usually ang mga iba dyan puyat, no? Pagod. So, kinakailangan nila ng may makakausap ng sa ganon, hindi sila makaramdam ng antok. So, yan lang naman yun, no? Simpleng kwento-kwento lang yan. Kahit kwentong barbero lang yan, at least, no? Ay napupuka o nakukuha mo yung attention niya, no? Dahil lang alam naman natin na ang mga driver ay may time talaga na inaabot ng antok yan. So, mas maganda na kausapin natin siya, no? Na sa ganon ay hindi po siya makaramdam ng antok. So, ayan yung mga advice ko lamang po habang tayo ay nagbabiyahe. So, maraming salamat po. At ngayon po, isunod po natin ang atin pong mga riders, no? Ayan, alright. So, dito sa Pilipinas, no? Sa ating mga ka-riders dyan, magandang umaga po. At sa lahat po ng kabubukas pa lamang po ng kanilang account, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, guys, no? Sa atin pong 7.1 followers, maraming salamat, guys, sa inyong suporta. Ayan, sa lahat po ng mga riders dyan, ito po yung atin pong tatalakayin sa atin pong hashtag motivation, no? Ayan, katatapos natin ay ang sa atin pong mga commuters. Isusunod naman natin itong ating mga ka-riders. So, ano ba ang usual natin na nagiging problema sa mga daan, guys, no? So, una, ako bibigyan ko ng importansya itong ating kaalaman, no? Sa mga traffic signs, no? Traffic violation, no? Mga posibleng magagawa natin mga violation, at sa mga rules, no, ng ating pong traffic rules, no, sa traffic. Ayan, ika nga ay mga patakaran diyan sa traffic sign diyan, no? So dapat ay aware tayo, no? Bago tayo magkaroon ng isang unit ay tiyakin po natin na dumaan tayo sa tamang proseso, no, guys? So, unang-una, no? Kaya ito marami ang kamote dahil, ang ginagawa ay gusto ng madalian, guys, no? So, itong mga fixtures na ito ay wala naman talagang maitutulong sa inyo regarding sa kaalaman, no? Kasi, kapag iginaan nyo sa fixtures yung inyong pagkuha ng lisensya, ay hindi na kayo makakapag-seminar, hindi nyo na malalaman ang mga violations, no, or mga bayad or mga mga rules or mga violation na maaring mong kaharapin habang ikay nasa mga daan. Kasi nga, hindi mo alam ang mga signages na nakikita mo sa kakalsadahan. So, napakalaking bagay, guys, no, na ang pagkuha ng ating mga lisensya ay nasa process ng sarili at hindi dinadaan sa fixers. So, isa po ito sa number 1 na problema, no?
So ito, kung ano-ano ng batas. Napakaganda ng batas natin dito sa Pilipinas sa totoo lang, no? Alam nyo lang ang problema, ha? Ang implementation lang or pagpapatupad lang na nasabing mga batas ang nagiging problema, no? So isa nga dito, nakikita natin, no? Say no, to fixers. So pero ang nagsasabi niyan, doon pa sa kanila nagaganap yung mga kamalamalahan, no? Yung mga nasa loob pa, aminin nyo man at sa hindi, okay? Bakit? Dahil isa rin akong naglalakad ng aking lisensya. Kaya alam na alam ko yung mga kalakalan nyo. Huwag nyo sabihin na sa fixer ay nasa labas lang. Hoy, Diyos ko, parang bagong-bago kayo, Ang mga ginagawa ninyo ay isang malinaw na pagnanakaw sa bayan yan, Kayo, magkukuha kayo ng mga tao na gusto nyo tulungan, pero kapalit ay malaking halaga. Sabihin nyo bawal mag-fixers, pero kayo nagkukumahog dyan. Tapos, but at the end of the day, sabihin nyo ay kunting tulong o kunting ay nako. Ayan ang mga simpleng mga tirada ninyo, Kayo pa na nasa loob, kayo pa na andyan. Mayaya kayo sa mga balat nyo, So kung kayo, tayo mga Pilipino kasi, no, gusto kasi natin karamihan sa atin, no, ay instant, lahat na lang instant, no? Instant license, instant food, ay nako, instant ng mga magnanakaw tuloy, nandyan na tuloy. So yun. So, yung pagkuha po ng lisensya, hindi naman po ganun kahirap kung susundin lang natin ng step by step. Although, magkakaroon tayo ng tinatawag dito na oras, no? Yun lang naman ang pagiging puhunan natin dito. Pero pagka ikaw ay nakapag-process ng step by step at sinunod mo yung mga guidelines na yan, napakaganda, napakarami mong matututunan, no? Yung isa na nga dito ay ang ating pagkuha ay pagdaan sa tinatawag natin na student's license. So, dito nagkakaroon ka ng exam, no? Theoretical exams, ano pa ba? Trade test. So, lahat ng yan, trade test tuloy. Nakapunta tayo tuloy. Ayan yung driving test. So, isang bagay na dapat ay ating sikapin na makaranas ng mga ganitong mga proseso, guys, no? Dito kasi malalaman natin yung iba't ibang mga signages na nakikita natin sa kakalsadahan, no? At pagdaan mo sa mga cruising, dapat alam mo ang lugar mo, no? Kung ikaw ay papasok sa isang cruising at mayroon kang nakitang signal lights dyan, tapos may traffic enforcer, sino ba ang susundin mo? Traffic enforcer or signal lights? Dapat aware o alam nyo ang inyong gagawin, no? So bakit sinasabi ko ito? Kapag hindi nyo kasi aral ito, no? Baka tawag ninyo, babaliwalain ninyo ang traffic enforcer. Tandaan ninyo, kahit may signal lights yan, kapag may traffic enforcer yan, pag sinabi niyang signal lights nakago, tapos yung ating traffic enforcer ay in-stop kayo, dapat sundin ninyo ang traffic enforcer at hindi yung ating signal lights. Tandaan ninyo guys, yan yung ganyan. Isang bagay lamang binigay kong halimbawa yan, dahil marami talaga ang hindi alam ang ganyang rules, no? So, yon. So, yung binibigay kong halimbawa ay hindi yan nasasabing hindi pinag-aaralan o hindi napag-aralan. Dahil ito ay tinuturo dyan during dyan pa lang sa ating pagkuha ng theoretical exams ay nandyan din yan, no? At sa atin pong mga mga bayad or tawag dyan, pagka ikaw ay nagka-commit ka ng violation, andyan, dyan din, ituturo din yan kung magkano ang violation, no helmet, no? Yan, kagaya ng no helmet, driving without license, no? At saka iba pang mga offenses na pwede mong magawa, kapag ikay nasa kakalsadahan. So, paano na lang kung hindi mo alam ang mga ito, ayan, kamuti kang talaga. So, ayun, no?
Kaya ingat-ingat po talaga, dumaan po tayo, no, sa tamang proseso nang sa ganon ay hindi tayo makukompormiso. Ha? Hindi yung wag ugaliin yung mga instant guys, no? Dahil mapapagastos ka na, ay kamuti ka pa. Ayan. Okay. So, doon sa atin pong mga ka-riders, no? So, ito naman po ang atin pong awareness, no, sa atin pong pagbabiyahe. So, ito, ang unang-una, dapat, no, titingnan natin yung ating unit, kung ito ba ay nasa kondisyon pa, guys, no? At check din natin ang ating preno, kung accurate ba or maganda ba ang function ng ating brake or lusot ba ang preno. So isa yan sa mga kailangan natin tingnan, no, sa ating unit, no. Ano pa ba? Siyempre, check natin yung langis, no, level ng langis ng ating unit, no. Dahil para sa isang unit ay buhay niya or nagiging para tumagal siya, ang langis ay kinakailangan dahil parang dugo na yung para sa tao yan, no? Iyan ang dugo niya eh. So kung wala kang langis o wala nang langis, andyan yung posibleng kumatok ang makina, no? Dahil iinit ng sobra yan at masusunog yung mga piyesa dahil mainit niya. Dahil walang nagpapalamig o nagpapadulas ng mga piyesa. So iyan po yung purpose ng langis, no? Okay, ano pa ba? Yan, ang huli ng sinasabi ko lagi, no? Ang gasolina, ha? Tandaan ninyo, napakahirap pong magtulak ng unit, lalo-lalo pa na malayo pa yung gasoline station na pupuntahan mo, no? O kung ikaw ay nasasiraan na tirikan, no? Sa kalagitnaan kung saan ang iyong malapit na gasoline station ay kailangan mo pang umahon. So ito na guys, siguro ang pinaka-worst na senaryo na pwede mong danasin pag ikaw ay naubusan ng gas, no? So, ayan. Okay, so yun lamang po yung mga paalala po natin, no, sa ating pong mga ka-riders. So, ingat-ingat po tayo lagi, no, sa ating pong mga ginagawa, lalo-lalo na po sa ating pong mga pagbiyahe, no? So, hindi naman kinakailangan natin na magmadali lagi, no? So, kung kayo ay medyo may kalayuan, time management, gamitin ninyo yan, guys, no? Gumising ng maaga nang hindi laging nagmamadali, dahil sa pagmamadali, maraming posibilidad na mangyayaring aksidente. Ayan, Okay, so yun, ang atin pong mga payo sa atin pong mga ka-riders, no? At tayo po mismo ang lumakad or magpa-process ng atin pong lisensya. Sa ganon, marami kayong matututunan, guys, no? At hindi yung palakad kayo ng mga pictures na yan na tayong kumikita na at tayo ang kawawa, no? Nahuli ka na, hindi mo pa alam ang violation, no? Dahil hindi mo pa alam kung ano nga katwiran mo kasi hindi mo nga alam kung ano ang iyong karapatan. So pagpalakad, kung gusto mo ng instant pero wala kang matutunan, guys. So ayan, sunod natin po ay ang ating mga kabataan. Ayan, so yun tumataas po na naman. Pangalawa natin, ang ating panghuli ay ang buhay ng mga kabataan, no? So, sa ating pong mga kabataan, nandito ang sinasabi na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, ay ang nakikita ko parang hindi na no? Bahala kayo, pero yan po ay ang sabi ni Gato Rizal. Lagi natin naririnig yan during ng elementary level pa lang natin ay naituturo na yan, no? Na ang kabataan, ang sabi ni Gato Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Okay, so diyan na siguro to. Tingnan nga natin, guys, no, kung paano or paano natin masabi na totoo yung sinasabi nito ni Gat Jose Rizal. So isa nga po dito ng halimbawa ay ang lumalaki, tumataas na bilang nitong mga kabataan, no, na nabubuntis, no, na mga kababaihan, no? Edad 12, 13, 14, 15, 16. Diyos mio, may mga baby na at ang pinakamasama pa, walang asawa. Yan. So ano kaya pala, ano ba sa tingin ninyo ang naging punot dulo ng mga problema o tumataas na bilang na ito? So isa, guys,
bigyan ko kayo ng isang halimbawa kung bakit dumadami o tumataas ang mga bilang mga ganitong problema, no? Isa na ang pinaka malaking impluwensya sa mga kabataan, itong social media, no? Social media at itong ating mga gadget na ito, no? Ito sa ating mga social media, mayroon pong mga platforms na nagpapalabas nitong mga pornographic movies, no? Or mga mga X-rated, ha? So dito ay ang mga kabataan ay nagkakaroon ng tinatawag na curiosity. Napapaisip sila, bakit ganito, bakit ganyan? Subukan nga kung ano ang pakiramdam. Ayan, dyan na pumapasok, no? Okay, curiosity ang number 1, number 2 natin ay ang number 1 natin ay ang atin pong mga social media platforms. Ayan, yung nakikita natin na talagang malaki ang nagagawa nito sa atin pong kabataan. So, yun. Pero ito dapat ay ma-supervise or ma-manage ito ng mga magulang, no? Dahil kapag ang mga batang ito ay nauwi sa ganito kalala, no, yung dumadaming bilang at napasama ang anak mo, Diyos mio, ito na siguro yung masasabi nating failure, no, ng magulang sa kanyang mga anak, na ang kanyang anak ay nabuntis. Yan, kasi itong mga kabataan natin ngayon ay masasabi na talagang may sariling mga mundo na ito, no? Malayong malayo na, sa kasabay ng pag-unlad or high-tech na ng ating mga teknolohiya. Sila din naman ay high-tech na rin, ano? Yung mga kabataan ngayon gusto na rin ng instant. Ayan, naging instant mother katuloy, So, yung mga kabataan, no, mag-aral kung may pagkakataon, no, may magpa-aral sa inyo, bigyan nyo halaga ang edukasyon, no, dahil ang edukasyon na ito lang ang may pamamana ng mga magulang na mahihirap tulad ko, no. Edukasyon na hindi mananakaw ni numan, no. Tandaan ninyo, ito ang inyong pundasyon para marating ang inyong pangarap. Pero, mangarap kayo, sabayan ninyo ng, siyempre, sabayan ninyo ng inyong pagsisikap, no? Pag kailangan ang inyong pundasyon ay matibay, no? Para marating ang inyong pangarap. At hindi pangarap, sabahan ito ng sipag, tiyaga at determinasyon para magtagumpay, guys. So maraming salamat po, no? So ngayon, dadako na po tayo sa ating pong pinakahuling segment natin na yung ating pagbati sa lahat po ng ating mga followers. So yun, dun sa mga nais po magpa-shoutout, no? Mag-comment lang po dyan, no? Ilagay po ang lugar na inyong kinaroroonan, guys. So doon sa atin pong mga 7.1 followers, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, guys. So God bless po, no? Okay, sana ay nakabigay po tayo ng mga aral, no? Kunting aral at kunting mga bagay na nakapag-motivate po tayo doon sa ating pong mga kabataan na nakikinig o nanonood sa umagang pong ito. Maraming salamat, no? Okay, dako na tayo doon sa ating mga babati. Okay, shoutout nga pala dyan sa aking mga kapitbahay dyan sa may barangay Bernardo Pulido, GMA Cavite, no? Sa pamumuni po ng ating kapitan dyan, no? Kapitan Jojo. Alright. Okay, likewise, good morning sa aking balae kay Joseph Pavillanos, no? Dyan sa may barangay Pulido. Okay, at sa aking manugang, sa aking anak, ingat kaya alagaan nyo lagi ang inyong baby, Okay, so sa atin pong mga kapitbahay dyan, magandang umaga dyan sa lahat po ng ating mga kababayan, mga Bateños, good morning po, Ingat po tayo, lahat po ng aking pong mga followers, magandang umaga po. Hanggang dito na lang, guys, no? Maraming salamat sa inyo pong pagsama sa atin pong live video ngayong umaga. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.